Okay. Praise God. Hindi po ako aawit, ano? Ay, nakakuha po ng magandang ano po ngayon. Okay, so praise God. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. And our title for study today is all about leaving your water jar behind. Let us read John chapter 4, verse 1 no, to verse 42. But we're about to read verse 1 to verse 30. And then after verse 30, 1 to 30, we are about to skip and proceed to verse 39 to 42. So basahin po natin itong talatang ito at marahil po nariyan po kayo sa inyong transparency and you may begin reading po. Sige po, verse 1 hanggang verse 30 po. Okay, sige po. Sige na po, basahin na po ng bawat isa dito po sa transparency. Amen. All together. Sige po, basahin na po. Okay. Now he had gone to Samaria, so he came to a town in Samaria called Sychar, near the plot of ground Jacob had given to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired as he was from the journey, sat down by the well. It was about noon. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, "Will you give me a drink?" His disciples had gone into town to buy food. The Samaritan woman said to him, "You are a Jew and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" For the Jews do not associate with Samaritan. Jesus answered her, "If you knew the gift of God and who is it asks you for a drink, you would have asked him, and what would have given to you a living drink." "Sir," the woman said, "you have nothing to draw with the well. It's deep. Where can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself, as did all his sons in his livestock?" Then answered, "Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water, welling up eternal life." The woman said to him, "Sir, give me this water so that I won't get thirsty and have to keep coming here to draw water." And he told her, "Go, call your husband and come back." "I have no husband," she replied. "Yes," Jesus said to her, "You are right when you say you have no husband. The fact is that you have 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have just said is quite true." "Sir," the woman said, "I can see that you are a prophet. Our ancestors worship on this mountain, but you Jews claim that the place where we must worship is in Jerusalem." "Woman," Jesus replied, "believe me, the time is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You Samaritan worship that you do not know we worship. What we know for salvation is from the Jews. Yet a time is coming, and now has come, that true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. For there are kind of worshippers the Father seek. God is spirit, and his worshiper must worship in the spirit and in truth." The woman said, "I know that the Messiah, called Christ, is coming. When he comes, he will explain everything to us." Then Jesus declared, "I, the one speaking to you, I am." Then amen, no? Okay. Disciples returned and were surprised, talking with the woman, but no one asked what to do, what they want. "You are talking with her." Then, leaving her water jar, the woman went back to the town and said to the people, "Come and see a man who told me everything I have ever did. Could this be the Messiah?" So they came out of the town and made their way toward him. Let us now skip reading 39 to 42. Many of the Samaritans from that town believed in him because of the woman's testimony. "He told me everything I ever did." So when the Samaritans came to him, they urged him to stay with them. And he stayed 2 days. And because of these words, many more become believers. They said to the woman, "We no longer believe just because of what you have said. Now we have heard for ourselves, and we know that this man really is the Savior of the world." And may the Lord bless his word that we are about to partake this morning. Now, the title of our study is all about leaving your jars behind. Leaving your water jars behind. Now, people have their own personal excuses in life.
perhaps you and I. You may have all kinds of excuses for avoiding God to intervene, being too busy, blaming God for your personal plans, not wanting to give up your routine activities, favorite vices, or even not knowing where to begin when you are in the crossroads of your life. Now, the story of the Samaritan woman at Jacob's well is a very, powerful, uh, very powerful account of Jesus crossing the cultural, religious, and social barriers to offer spiritual renewal. Not only that, but inspiring an outcast woman to bring her entire village in faith. Now, kung titignan po natin, ang Panginoong Jesus, when He was on earth before, He was a very relational individual. Mas higit na pinagyayaman po ng Panginoon ang relasyon sa mga tao na narito sa lupa. He never contained Himself in synagogue or in the temple or in the four walls of the synagogue, but He always go down. He always on the corners, on every street corners, and always talk to people. Hindi po siya nagkaroon ng bakod maging sa mga outcast ng society. Yung po tinatawag na community outcast. He always with them, talking with them, praying for them, thinking about the kingdom of God. And the Lord Jesus Christ was very much, ang forte po ng Panginoon na yung relational. At ito rin po tinuturo sa atin ng Panginoon na maging mayaman ang ating relasyon sa mga tao na nasa ating paligid. Hindi lamang po yung nasa loob ng ating iglesia, kundi maging nasa labas din po ng iglesia. At dito, perhaps you would notice that the Lord Jesus Christ break the barrier. Ano po yung binrake niyang barrier? Ano po yung sinira niyang barrier? First is what? The cultural barrier, the social barrier, and the religious barrier. Kung titignan po natin, ang Hudyo at ang Samaritan ay ito po ay tinuturing na very much sila po ay hindi magkauri ng kanilang tinatawag na lahi. Sapagkat sila po ay magkaiba, ang mga Samaritan, the Jewish culture always treat them as, outsider or di man ay outcast because they were not fully blooded, pure Jews. Sila po ay mga tinatawag na mga nga po ay mga mistiso o hybrid. Hindi po sila tunay na Hudyo. Kung kaya't the Jewish people despise them a lot. At kung titingnan po natin, at ito po ay yung mga Hudyo na kung saan during the time in the Old Testament, na hati po ang Israel sa dalawang kingdom, ang Northern and the Southern Kingdom. And on the Northern Kingdom po, makita po natin na ang naghari po doon, walang iba kundi ang si Jeroboam at Southern Kingdom ay si Rehoboam. Ang anak po ni Solomon. At makita po natin na kung saan nahati ang dalawang kingdom at ang naroon po sa pinaka-Northern Kingdom, ang Samaria. At makita po natin na mga Israelita na kung saan ipinadalo doon ay nagkaroon po silang tinatawag na intermarriage. And the outcome is actually the Samaritans. The Jewish community really despised them. Cultural, social, and religious. When it comes to religious, pinagmamalaki po ng mga Hudyo na ang templo ng Panginoon sa kanilang pagsamba ay nasa Jerusalem lang. Subalit ang sinasabi po ng mga Samaritan, hindi. Ang pagsamba namin ay doon sa Mount Gerizim, sapagkat doon namin sinasamba ang Diyos. Could you imagine, isang Diyos lang ang sinasamba pero magkaiba ng lugar? At ang sabi ng Panginoon sa Samaritan, nung makausap niya ito, sabi niya, hindi. Ang tunay na pagsamba ay hindi sa building, hindi sa lugar, kundi ang tunay na pagsamba, kahit ka saan pumunta, pwede ka sumamba because you need to worship the Lord in spirit and in truth. Now, yun pong sinabi niya sa babaeng ito. Siguro ang tanong, bakit kaya, Pastor, nagpunta siya diyan sa well, samantalang ang pinuntahan niya diyan ay hindi naman yan lugar ng mga Hudyo. Because yung pong kanyang pinuntahan na lugar na kanyang pinuntahan po ay buhat po siya sa Juda, papunta siya ng Galilee, and then siya po ay nag-buy sa Sicar, via Sicar. So that means this place is what? Pamayanan po ng mga Samaritan. At naroon po siya sa well upang uminom ng tubig. And lo and behold, here comes the woman, Samaritan.
upang umigib ng tubig. At ang sabi niya, pwede bang bigyan mo ako ng tubig? At ang sabi ng Samaritana, ay bakit kita bibigyan ng tubig? Samantalang ikaw ay Hudyo at ako ay isang Samaritano. Anong meron tayo? May pagkakaiba tayo sapagkat kami ay Samaritan at ikaw naman ay woman. Alam po niyo, cultural pa, kung titingnan natin, hindi lang po religious, sapagkat cultural. Kasi iba ang damit po ng mga Samaritan at ng mga Hudyo. Sa punto pa lang, magkaiba rin sila. Kaya kitang-kita agad ng Samaritana na ito'y Hudyo. Ang tanong ay ito, bakit naroon si Jesus samantalang pinagbabawal ng isang Hudyo ay makipag-ugnay, makipag-usap sa mga Samaritano? According to their Jewish culture, you are not to talk to them. Sapagkat ang mga Samaritano, ay hindi dapat po nakikipag-usap, nakikipag-ugnay sa mga Hudyo. Kaya kapag nasa plaza, ay sila po ay hindi, meron po silang lugar na kung saan naroon sila. They were considered as outcasts in society. Kung kahit para bang tinitingnan nila ang sarili nila malayo sa mga Hudyo, lalo na pong Hudyo. Kasi ang Hudyo po, kapag po sila dadaan sa lugar kung pupunta sila sa isang lugar na kanilang paroroonan, iiwas po sila sa pamayanan o sa barangay ng mga Samaritano, ang mga Hudyo. Kaya po dito, ang Panginoon, hindi siya nag-detour eh. Diniretsa niya ang kanyang lakad mismo doon sa Sychar, doon mismo sa lugar ng mga Samaritano. Why? Because He had His plan. Amen. And what is this plan? To talk to the Samaritan woman. And later on, magkaroon ng bagong buhay ang babaeng ito. At ano po pakikipag-usap nila? Sila pinag-usap. The Lord Jesus break the cultural barrier. A while ago, He break the religious barrier. Yung pong tinatawag na pagsamba. Bakit po? Kasi ang mga Samaritano, ang kinikilala lang naman nila, yung Pentateuch, yung Law of Moses. They never ever acknowledge the laws and the prophets. They always abide unto themselves to really uphold the Pentateuch. Ano po yun? Yung 5 libro ni Moses, doon lamang sila nakatutok, unlike with the Jews. So they really never ever adapt themselves, yung tinatawag po ng mga Jewish culture na yan. So another po yan. And then sa culture po, bakit sila nagsasalita? Sapagkat sa labas po ng bayan, hindi pwede makipag-ugnay ang isang rabay na gaya ni Jesus sa isang Samaritano. So, ibig sabihin, ikaw ay rabay, kinikilala ka, and yet Jesus Christ was able to talk to the Samaritan. At ano pa po yun? Kung titingnan po natin, makita po natin na talagang may barrier po, no? Even po doon sa tinatawag na social barrier, no? Ang social barrier po, kinakailangan ng mga Hudyo ay hindi kailangan man gagamit po ng mga gamit po ng ibang mga lahi. So in other words, sila lamang nakapokus sa kanilang mga sariling kagamitan at hindi sa ibang lahi. And you know, this Samaritan woman was considered as an outcast in his town. Why? And you know, the Lord talked to him. Ang sabi nga nung babae, ako'y uwi upang ako'y pumunta sa aking tahanan. At naroon po, binanggit niya yung kanyang asawa. At ang sinabi ng Panginoong Yesus, sige, umuwi ka. Ang totoo nga may 5 kang asawa at yung kinakasama mo ngayon ay pang-6 na. How the Lord Jesus Christ was able to talk that way? Very, very mild talk. Could you imagine that? Oo nga your husband, you have your 5 husbands. And you know, today, nakikisama ka sa isang tao na hindi mo asawa. Siguro ang tanong Pastor, kumusta yung 5 husband niya? Well, perhaps this woman, kung tutuusin, naka-5 husband, parang superstar ang dating mo, no? Parang celebrity superstar ang dating mo, naka-5 husband ka na. Husband po asawa ito Hindi sinasabing hindi asawa. Sinabi dito ng Lord husband. So that means this woman, Samaritan, meron na siyang 5 husband. Siguro, hindi natin alam. Marahil ang sinasabi po dito, some of the scholars, ay nag-asawa siya, marahil ay ito ay patay na. At yung iba naman, sinasabi, perhaps they filed divorce to this woman. May problema ang babaeng ito. Okay? May problema ang babaeng ito. So, dalawa po yan, maaring patay na yung 5 husband niya. Ngayon, meron siyang bagong kinakasama nga. At marahil, magiging husband niya ito later on. Or else, yung 5 ay nag-file ng divorce. Kaya malaki ang problema ng babaeng ito. At ngayon po, sabi niya, ito, dala-dala niya yung kanyang jar, water jar, at iniwan niya ang kanyang water jar. Amen po ba? So makita po natin, narin po yung tinatawag na barrier. Sinira ng Lord yung cultural, religious, and social barrier just to talk to this woman. And you know, the Lord knows everything. He's what?
Alam po niya lahat ang kalagayan ng taong ito. Kaya sabi ng babae, bakit gano'n? Nung nagpunta siya sa bahayan, talagang kakaiba yung kanyang naramdaman. Because kaya siya sabi ng Panginoon doon, halika, ako isalak mo at painumin mo ko sapagkat ang makakatikim ng tubig na ito, hindi na muling mauuhaw. Sabi ng babaeng Samaritan, bibigyan mo ko niyan sapagkat gusto ko yan. Sapagkat kapag ako'y uminom niyan, hindi na ako babalik-balik marahil sa balong ito at hindi na ako mauuhaw. Ang inisip ng babae, yung talagang physical water. Subalit ang sinabi ng Panginoon sa kanya, yung spiritual water. That means the spiritual living water. And the spiritual living water is me. Ako na yung kinakausap mo. Sabi nga nila, yung aming Diyos, sinasamba namin sa Mount Gerizim. Sabi ni Lord, ito na ako, ito yun, ako ito. Could you imagine that? Naun tanong, sa tingin nyo ba yung babaeng ito ay na born again? Yes! How she would be able to go to his hometown and then allow them to hear her that I found the Messiah. Amen po ba? Could you imagine this woman became the first Christian evangelist during that time? Samaritan na pa yan. Amen po ba? Iniwan ng water jar. Ang water jar ay mahalaga. Ito'y kailangang mabuhay ng isang pamilya. Because kung walang water jar, ay wala kang may inom. At di lang yun. And behold, pumunta siya tanghaling tapat. Bakit hindi umaga? Bakit hindi gabi? Anong pinagtataguan ng babaeng ito? At tanghaling tapat. Wala pong nag-iigib ng tanghaling tapat. Mainit ang araw. Ang nag-iigib ay tuwing umaga o di man ay gabi. Kasama yung mga kapwa babae. Pero ito nag-iisa. So sa makauted, siya ay merong tinatago. Hindi po ba? And you know, pagdating niya doon, lo and behold, daroon si Jesus at naghihintay sa kanya. At sabi niya, Ineng, pwede ba ako'y makiinom? Sabi ng babae, hindi po pwede. Tayo mag-usap at ikaw ay Hudyo at ako ay Samaritano. Ang galing ng babae, no? Alam pa niya. Siguro malayo pa, alam na niya. Yung pananamit pa lang at aura ng lalaking ito, kilala niya. Alam niyo po, tayo mga Pilipino ganun din, di ba? Sa punto pa lang, alam mo na kapag ang isa'y Batanggenyo, di ba? At saka taga Laguna. Hindi ba? Pag samayin mo yung Ilocano at Batanggenyo, makikita mo kung sinong Batanggenyo at Ilocano. Hindi ba? Okay, pag samayin mo yung Batanggenyo at Bisaya, alam mo kung sinong Bisaya, di ba? Tama ba ako? At ganun din ito. Yung tinatawag na cultural boundary. Hindi ho ba? At ano sabi niya? Bigyan mo ko ng tubig. At anong ginawa ng babae? At doon pa man, na-encounter niya ang Messiah. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Amen po ba? Iniwan, binaba ang water jar at nagpunta doon sa kanyang hometown. At pinakilala, sinabi sa kanila, hala, nakita ko, nagpaliwanag sa akin, sinabi sa akin kung sino siya, walang iba kundi ang Messiah. At alam ko niyo, imagine, the whole hometown. Amen po ba? Nagpunta po sa Panginoong Hesus. Amen po ba? And they would like to know Him more and more. Nagtigay pa nga doon ng Panginoon ng ilang araw, hindi ba? At nakasama nila. And what is the result of that? Amen. They would be able to know the Lord. Amen? Napakalaga po niya na kung ating po tingnan. Alam niyo po, minsan marami tayong mga excuses din sa ating buhay. Amen po ba? Mga excuses na kung saan sinasabi natin na mukhang mahirap eh. What are those jars that we should leave behind? Tayo may kanya-kanyang jars eh. Di ho ba? Bagamat hindi literal na jar, pero meron tayong jar. Naniniwala po ba kayo doon? Amen po ba? Ako meron din akong tinataglay na jar eh. Kayo meron din kayo eh. That you should leave behind. Number 1, excuses. Hindi po ba? Needless sacrifices that are not important at all. Ano po yun? Yung being too busy ka, I do not have enough time. Yan yung mga excuses natin eh. Hindi po ba? Para ba sinasabi mo na, hindi ako pwedeng maglingkod eh. Kasi I'm not ready. I'm not qualified yet. Ano pa yon? Ay, nako, nakakalungkot yung mga ginawa ko noon. I have my past mistakes. Too messy ang aking mga nagawang kasalanan. Ayaw ko. So ito yung mga excuses natin pagkaminsan. Hindi po ba? Ano pa? Yung tinatawag na urgent matters. Urgent matters captivate your attention that are not always necessary things to be considered. Ano po yon? Unang-una yung mga past guilt natin ng failures in life. Marami tayong pagkakamali, marami tayong kabiguan sa buhay. At hindi lang yan, may mga resentment tayo, may mga grudges tayo. Parang iniisip natin, bakit ako maglilingkod? Bakit ako hahayo? Bakit ako mag-pray? Marami akong dinadalang mga resentment at grudges sa buhay. These are all urgent matters na ating tinitingnan sa ating buhay. And you know, it really captivates your attention.
Kapag ganyan ang ating katwiran, tumanda ka na rin lang, hindi ka naman naglingkod sa Lord. Number 3, comfort zone. Ano po yun? Comfort zone. Lahat tayo may comfort zone. Hindi po ba? Leave the four walls. Go beyond your comfort zone. Go an extra mile and leave your comfort zone. Tayong lahat po may comfort zone. Hindi po ba? Sabi ko nga po dyan, go an extra mile. Leave your comfort zone. Ano po yun? May exclusive fellowship natin. Hindi ba? Kami-kami. Kayo-kayo. Kanya-kanya. Ito lang kami. Hindi kami pwedeng lumabas eh. Hindi ba? Usually, ganyan yung mga tinatawag na mga mga fraternity, hindi ba? Kami-kami ito. O kayo dyan, di ba? Parang wala kayong pakialam sa isa't isa kapag ito hindi nakasama sa grupo nyo. Yan po minsan yung comfort zone natin. Minsan yung fear of rejection. Hindi ba? Comfort zone din yun. Hindi ba? Ayaw natin mare-reject tayo. Kapag tayo nag-apply, ayaw na natin yung rejection. Minsan sa ating mga kapatid, di ba? Ayaw natin magkaroon tayo ng rejection, di ba? Siya, ganito natapos, ako ganito. Para bang you feel rejected. You know, dapat maging gano'n ang ating mentalidad. Dapat tayong makipag-relasyon sa mga tao. And then what else? Material security. We are very much comfort with our material, things that we enjoyed with. Pero alam po nyo, iiwan din naman natin yan eh. Amin po ba? Wala naman tayong isasama sa ating hukay, kundi yung tinatawag na kapirasong damit lang. Hindi po ba? Siguro wala naman naglalagay dito ng pagkain sa kabaong o kaya sing-sing na ginto. Pero na lang yung ngipin na ginto sa kabaong. Sa mga iiwan pa rin natin comfort zone natin. Ano pa? Slave mentality. Leave your Egypt. Slave mentality that chain your attention. Hindi po ba? Could you imagine that? Minsan dala-dala pa rin po natin yon. We are imprisoned by vices and never escape to say no or I quit. Hindi po ba? Para bang nasanay na tayo dun eh. Kagaya ng mga Israelita nung sila'y naroon sa Egypt. Sanay na sila dun eh. Bagamat sila'y nakatanikala, nagle-labor sila, forced labor, pero nakakain sila umaga, tanghali, hapon, at meron silang tinitigilan dun sa Egypt. Kaya sila'y umalis dun, nagreklamo na kay Nunong Moses. Ano ka ba naman? Pinalayas mo kami dun. Papatayin mo lang ba kami dito sa ilang? So nagreklamo na sila. Hindi po ba? Sapagkat doon ay ang kinakain nila, kompleto sa Egypt Hindi sila nagugutom. Dinala sila ni Moses, parang asip sila papatayin sa ilang. At anong reklamo nila? Bakit ganito? Nagpadala ang Panginoon ng fried chicken, andoks, no? So sila po ay pinadalahan, kumain sila. At mana in the morning, mana in the afternoon. Nagsawa sa mana. Diba? So, pinorteksyonan sila ng Lord, nagrereklamo pa rin. At di pa lang yun. Could you imagine? Ilang mga araw, ilang taon na kung saan ang kanilang mga sapatos na Adidas, na Nike ay hindi nasira. Yung kasuotan nila na kung saan ay hindi rin nasira. Di ba? Para bang asip, the Lord always protect them. And yet, naroon pa rin yung tinatawag na pagiging reclamize nila. Slave mentality. Balik na lang tayo doon. Mas okay lang doon. Kahit nakapereso tayo, okay lang, kumakain tayo. Pero hindi nila alam na ang Panginoon nakikinig sa kanila. Kaya ang ginawa ng Panginoon, di ba? Pagdating doon sa tinatawag na promised land, so-called milk and the flowing of milk and honey, not only that, but also what? So-called Canaan. Walang nakapasok. Ang nakapasok lang yung pababa. 20 years old pababa. Yun na nakapasok. Ito po yung mga tinatawag na mga kabataan nakasama ni Caleb at ni Joshua. Pero yung 20 years pataas, hindi na po yun sinama. Sila po yung namatay sa ilang for 40 years. 40 years. 20 years ang edad pataas. And then 40 years silang ikot sa ilang. Sila po yung mga namatay na sa katandaan. Yung iba kinagat ng ahas, iba nagkasakit. Hindi sila kailanman pumasok doon sa land of promise, of flowing milk and honey. Amen po. Ano pong dahilan? Kasi 3 lang naman ang sakit na sa lipunan noon. Ngayon, ano po yun? Unang-una, lack of faith. Pangalawa, rebellion. Pangatlo, disobedience. Yung 3 pong yan po yung magkakamag-anak. Pinsang buo po yan. Hanggang ngayon, yan pa rin ang sakit sa church. Unang-una, lack of faith. Pangalawa, rebellion. Pangatlo ay disobedience. Ito po yung taglay noon. Ano pa? And then, another water jar, possession. Things that become idols. Minsan po, kadalasan, ito po yung nangyayari din sa atin. Yung tinatawag na idols. Ano po yun? Kung ating titingnan. Material things that become gods of our lives. Amen.
yung mga tinatawag na earthly treasures natin na kung saan hindi natin pwedeng iwan, dapat ay kasama natin. Meron nga po minsan ginang dala-dala yung kanyang bag. Naroon lahat ng kanyang gamit sa kanyang bag. Malaki po yung bag niya. At minsan tinatanong siya, ano ba yan, saan ka ba magkakamping? At napakalaki ng bag mo. Sabi niya, hindi, narito lahat yung gamit ko eh. Ba't di mo iwan sa bahay? Naku, mahirap magtiwala sa mga katulong. Baka nakawin. Bakit? Nakailang katulong na ako eh. So dala-dala niya yun. Nakakalungkot po, no? Kumbaga parang hindi na siya nagtiwala sa kanyang paligid. Ano ho? So makita po natin yan, no? Sa tinatawag na possessions. Hindi lang yan, yung mga earthly treasures po natin, material thing that becomes our treasure. Marami po yan na kumakaptivate sa atin. At higit sa lahat, para bang we need to, possess its time. Tinatawag po na earthly treasure. Now, let us now look this woman, Samaritan woman. Alam nyo, pinagkaitan na ito ng ng tinatawag na karapatan. Pinagkaitan na ito ng para bang lingap sa lipunan. And sino na nagbigay sa kanya ng pansin? In order to retain her dignity, only the Lord Jesus Christ. Could you imagine the rabbi talked to her completely? Hindi ho ba? Siguro, matagal-tagal din nag-usap sila that time. Kung hindi pa lang dumating yung kanyang mga disciples, iiwanan siya lang na ito. Hindi ho ba? At nagtaka yung mga disciples niya, bakit nagkaganito ang amo natin? Nakikipag-usap sa isang Samaritana. Bawal to. Bawal na bawal ito. Di ba? Wala silang magagawa. Bossing nila yun. Hindi sila pakakainin. Hindi sila makakita ng himala. Di ba? Dagdag ko lang po yun. Wala silang say. Kasi ito ang nagsasalita eh. Ang Diyos nila, ang kanilang rabbi, no? Ang Panginoong Jesus, no? Ang teacher nila ang nakipag-usap sa Samaritan during that time. At wala silang say doon. Kasi seryoso nakikipag-usap ang Panginoon. Ito po yung tinatawag na relational eh. Amen po ba? Alam niyo kung babakuran po na natin ang ating sarili sa paglilingkod, hindi tayo makakaabot sa tunay na nais ng Lord sa ating buhay. Amen po ba? Kung tayo punong-puno na excuses, wala po tayong mararating. Hindi po ba? Sabihin natin, matanda na ako, hindi na ako marunong bumasa eh. Mahina na ang tuhod ko. Mas maigi mahina ang tuhod mo. Sa bahay natin, dali ng mga tao mo. Mga tao sa paligid mo, doon tayo mag-Bible study. Could you imagine that? Di ba? Walang kapag may dahilan, kapag merong dahilan, maraming ginagawang, kapag ayaw, maraming dahilan. Pero kapag gusto, maraming paraan. Hindi po ba? Kaya po sa Panginoon dapat gumawa tayo lagi ng kaparaanan. Amen po ba? Could you imagine, this woman became the first Christian evangelist that time. He was able to share the gospel, who Jesus was. At ano po nangyari? Pinaniwalaan man niya. Siya naman ito, pinaniwalaan. Ikaw ba naman di ko paniwalaan? Alam niyo, ang tanging ito, I do believe, baka ito'y kapitana ng barangay eh. Kasi paano mo nakuha na kumbinsi yung buong kanayunan na sila'y maniwala sa sinasabi mo? Nakita mo Messiah. Hindi po ba? Merong itong pangalan eh. Merong itong tinatawag na may dating ito sa lipunan. Amen po ba? Amen. Siguro kung ito'y barangay kapitan, siya na yung barangay kapitan. Ano po nangyari? Pumunta ang mga tao kay Jesus at dinala sila doon sa kanilang kanayunan. Nag-stay ang Lord doon. Amen po ba? And this woman became the first evangelist. And you know that at that very moment, ang buhay ng babaeng ito ay hindi na nagbalik sa dati niyang buhay. Amen po ba? Siguro, naging asawa na niyang totoo, tunay. Siguro pang-anim na nga ito, marahil yung 5, patay na. Okay, dinivorce siya dahil sa kanyang ugali. Subalit ngayon, meron na siyang tunay na naging asawa. Hindi lang physically, actually, in-embrace niya ang Panginoon, yung katuruan ng Panginoon sa kanyang buhay. And he found the living water is no one else but the Lord Jesus Christ. Brethren, time is at haste. Do not waste time. If the Lord give you an appointment to a certain person, do not lose it. Ito po ang appointment. Sa tingin niyo ba, ang babae nakipag-appointment kay Jesus? No. Si Jesus ang nakipag-appointment sa babaeng ito na Samaritana. Naghintay siya doon.
At ng kanyang sinabi, nauuhaw ako. Sa tingin niyo ba nauuhaw ang Jesus? Yes, nauuhaw siya. Pero hindi yun ang kanyang pakay. Ang kanyang pakay ay ibigay ang tubig ng buhay. The water, the living water, no one else but the Lord Jesus Christ. Now, ayon po sa PCEC, yung pong arm of evangelism nila, ang takbo po ng evangelism ngayon ay medyo tumataas. Unlike dati nung 80s and 90s and then early 2000 po, napakabagal. Sapagkat during that time po, ang mga tao ay marami pong, marami pong mga business. Although ngayon marami pong business, ang kaaway lang po ng evangelism ngayon, yung social media na hati po. Pero ang evangelism po ngayon ay gumagapang na. Amen? Kasi nung araw po, ang nag-evangelize lang sa mga bundok, sa mga tribu, walang iba, kundi ang mga foreign pastors na galing sa ibang bansa. Hindi po ba? Sila po yun, mga missionary. Sila nagtsatsaga doon sa mga kabundukan, sa mga tribu sa isla. Wala po nagtsatsagang Pilipino doon. Ang mga Pilipino nasa siyudad, doon nag-evangelize. Minsan nga, na-evangelize na, evangelize pa eh. Hindi po ba? Nasa aquarium na nga, kukunin po sa aquarium. Hindi po ba? Kaya tuloy, nakikipagbakbakan yung mga pastor sa kapwa pastor, sasabihin nila, wala kayong ethics. Hindi ho ba? Ang dami pong dapat pa natin puntahan. Ang sabi ng Panginoon, di ba? You go out to the four walls of your church. Even the Lord Jesus Christ, hindi niya kinonfine ng kanyang sarili sa synagogue. He go out from the four walls of the church. Could you imagine the Lord Jesus Christ was a rabbi, a teacher at the same time. Ang tanong, siya ba ay gumamit ng four walls na kwarto para magturo? Hindi. Gumamit ba siya ng pisara? Hindi. Gumamit ba siya ng chalk? Hindi. Siyempre, wala pa naman chalk nung araw. Pero ang pagtuturo, nasa synagogue, nasa temple, hindi po ba? Ano po ang classroom ng Lord? Ang classroom ng Lord yung labas. Ang mga estudyante niya, itong mga disciples niya, ang mga estudyante niya, yung mga follower niya, yung mga estudyante niya, yung mga bagong nakikinig sa Kanya. Kaya kada alis ng Panginoon punta sa ibang lugar, sa kabilang ibayo, ang tao nagsusunuran sa Kanya. Hindi po ba? Kahit mo pa sabihin, karisma ang Lord, totoo po yun, pero hindi yun eh. Talagang meron silang nakita na ang Panginoong Hesus na ito, ang Diyos na ito, ang Panginoong ito, ang kurong ito, ang pwede lamang makapagtanggal ng kanilang tanikala sa pagkakapit sa kanilang dating pananampalataya o di man sa Imperyong Roma. Ang iba, ang tingin sa kanya, isang uprise, nag-uprise na ika nga ay mandirigma. Ano po? Kaya ang ginawa ng Lord, binigo sila because Jesus Christ rode on a donkey, not on a horse. A horse is a symbol of war. The donkey is the symbol of humility, just like a dove. Brethren, I won't talk too long about this. As I mentioned a while ago, time is a taste. As long as you have life, the Lord has His appointment with you. Amen. Every day of your living, every day of your life, you have an appointment also to other people. Tapos ng appointment ng Lord sa iyo eh. Ikaw yung Samaritan woman eh, na nasa well eh. Tapos na ang appointment niya sa iyo. At sa akin, sa amin. Nakipag-usap ng Lord sa amin. Sa inyo, alam nyo na ang tunay na buhay kay Kristo. Natamo nyo na ang buhay na walang hanggan. Yung eternal life, taglay na natin. At meron ng mandato ang Lord na binigay sa atin. Maging appointment din tayo sa ibang tao. Amen po ba? Meron po akong nais ko po sana magtaup po sa isang kwentong ito. Meron po isang estudyante ng Bible School. At siya po yung nag-aaral sa Bible School. At siya po yung naninirahan sa isang dormitory. Yung pong dormitory, bago siya dumadaan siya sa isang bahay. At lagi nakita yung matandang lalaki. Ang pangalan po ng matandang lalaki si Tatay Pidring. Kada daan niya doon ay, magandang umaga po, tay. Ay, magandang umaga. Pwede bang bumito ka naman tayo makapagkwentan? Ay, hindi po kasi pagod na po. Galing ko sa school eh. Sige, iho, okay lang. Pero minsan daan ka, opo. Punta sa kanyang dormitory, magbabasa, mag-aaral, kasi may exam uli sa Bible school. Hanggang ganun, lagi ang ginagawa niya. Dadaan, tay Pedri, magandang, punta ka rito. Ay, pasensya na po, busy sa pag-aaral. Laging ganun sinasabi niya sa matandang ito. At hanggang isang araw, nagkaroon po ng, yung subject po nila about missiology, ay dinala po ang mga estudyante ng Bible School sa dito po sa, lugar ng Mangyan? Sa Mindoro, di ba? Totoo po ito nangyari, ha? Ito po sa Karuhatan.
Opo, naging chismoso pa ako. This is a true to life story, ano po. At nung po sila sa Mangyan tribe, umabot po sila halos isang buwan doon para evangelize yung mga Mangyan. Kasama ang binatang ito na isang estudyante ng Bible School. So, talagang marubdob ang kanyang damdamin na pag uwi ko, hindi ko patatakasin ng matandang yan. I-share ko sa kanyang gospel. Tandaan niya. Pero lagi siyang dumadaan yun. Binabati niya yung matanda. Minsan hindi man niya na-share yung gospel. Sinasabi niya, pag-pray ko po kayo, huwag kayong mag-alala. Laging gano'n. Kasi yung matandang Mang Pidring, ubo ng ubo eh. And then one time, after nung kanilang missiology sa Mindoro, sa mga Mangyan, ang ginawa po ay umuwi na siya. Then napadaan siya, pagising niya isang umaga, siyempre medyo bakasyon, ay magbabakasyon na rin siya. Tinanong niya yung kapitbahay, sabi niya, Aling Adora, nasan po si Tatay Pidring dito? Sabi nung babae. Ay, hindi mo ba alam, iho? Si Tatay Pidring ay namatay na. Ha? Kasi yung kasama ng Tatay Pidring, yung kanyang apo na babae na nag-aaral, wala ding panahon sa kanya kasi nag-aaral nga. Yung pong apo yung kasi yung anak niya ay nasa abroad. And then that time, sinabi ni Aling Adora, wala na siya, yumao na. Ano po, samantalang kamakailan ko lang nakita. Ang totoo, iho, may sakit sa puso yun. Ay, gano'n po ba? Wala na siya. At alam nyo, pag ginawa nung estudyante ng Bible School, umuwi siya. Lumuhod. Umiyak. Sabi niya, sayang. Namatay si Tatay Pidring. Hindi man lang nakilala ang Panginoon. Lagi niya sinasabi noong araw, balang araw, Tatay Pidring, makikilala mo ang Panginoon. Could you imagine that? Sinayang ang oras. Tinayang ang panahon. Namatay yung matanda na hindi nakakilala sa Panginoon. Why? Because of excuses. Mag-aaral pa po ako may exam po ako Malayo pa po ang biyahe ko. Pasensya na po. Mamaya po. Lagi niya binibigo yung matanda. And what happened? The man died. The old man died without Christ in his heart. Because of this fellow individual Christian student. Amen. He never ever uphold what is the gospel all about. Amen. He is a student, but he never career his to be a student of the Lord Jesus Christ. And what happened? Kaya nga pong titignan natin, time is at haste. Appointment na niya yun. Hindi po ba? Hindi niya sinamantala. Tayo man may appointment araw-araw. Hindi po ba? Maraming appointment ang Lord sa atin. Paglabas mo pa lang sa bahay, may appointment ka na. Hindi po ba? Yung magtataho, appointment yan Magtitinda ng bibingka, appointment po. Pagtuntan po sa palengke, marami kang appointment doon. Pagbansa mo sa sakyan ng jeep, appointment po rin yan. Hindi po ba? Wala tayong i-excuse sa Lord sapagkat bawat panahon, merong appointment time tayo with God. Amen. At ngayon, sa mga sandaling ito, sa ating buhay pananampalataya sa Panginoon, bago sana maging late ang panahon para sa atin, gamitin natin ito upang mabigyang saysay ang sinabi ng Panginoon sa atin. Ano po sabi sa Matthew 28, verse 19 to 20? Di ba nakalagay doon? Ano po yung tinatawag na Great Commission ng Lord? Walang Great Commission, walang Great Commandment. Tama po ba? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Amen po ba? Yun ang unang commandment. Pangalawa, love your neighbor as you love yourself. At papasok yung tinatawag na greatest, the Great Commission. Ano yung Great Commission? Di ba? Alam naman natin yun, di ba? Amen po ba? Okay. Sabi ng Lord, baptize them in the name of the Father, Son, the Holy Spirit, and sabi, teaching them to obey everything I have commanded you. Lo and behold, I'll be with you always, even at the end of the age. Amen po ba? So, ibig sabihin po doon, kasama natin ang Panginoon. Huwag kang mag-aksaya ng Panginoon na mag-evangelize, maging misyonero. Amen po ba? Nagtatako sa ibang pastor, naghihintay ng tawag ng misyon sa ibang lugar, sa Korea, sa Netherlands, di ba? Sa Europe. Amen po ba? Kung saan-saan yan. Pero dito po lang sa Pilipinas, marami ka ng appointment. You don't know to go nowhere, to go abroad. Here, dito marami na. Amen po ba? At hinihintay ka lang. Amen po ba? Hinihintay tayo. Amen po ba? There are people who are spiritually dead.
There are dead people around us. Bagamat hindi physical, pero patay lahat yan. Tingnan niyo, paglabas niyo mamaya, mga patay yan. Huwag niyo masasabihin, "Ay, sabi ni Pastor, patay ka raw." Hindi po ganun. They're alive, but they're spiritually dead. They need someone for them. So that they will rekindle this, the living. Sabi nga, living water. They need the living water. Tingnan yung babaeng ito, wala na ito. Palagi ko mukha ng babaeng itong Samaritan. Gusto-gustangot na eh. Para bang nagtatago. Mamaya na, patatanghali, mag-iigib na ako. Di ba? Hindi niya, tinatago niya ang sarili niya sa katotohanan. Huli ka, nahuli ka ng Lord. Hindi ba ikaw at ako nahuli din ng Lord? Di ba? Yes. Nahuli ka ng Lord, gumagawa ka ng kasalanan eh. Huli ka. Di ba? Pero hindi ka dinisown ng Lord. Di ba? Nahuli ka ng Lord, punong-puno na ka ng utang. Nahuli ka ng Lord, punong-puno ka ng ginagawang illicit affair sa ibang tao. Nahuli ka ng Lord, nangnanakaw ka, nangungupit ka. Nahuli ka ng Lord, nanloloko ka, nanggagansyo ka. Nahuli ka ng Lord, panay pangako ka, kung saan pa pinagagawa mo mga networking na yan, yung pala, nanloloko ka rin. Di ba? Huli ka ng Lord. Amen po ba? And yet, until time, you give it all to God. Lord, suko na ako. Ayaw ko na. Ayaw ko na ng lumang buhay. Dati patay ako, pero salamat, binigyan mo ko ng bagong buhay. Amen. I am now drinking this living water because of you. Just like the Samaritan. Amen. I am now alive forever because of you. Amen. Let us all stand to the Lord. Type him. Tumayo sa Panginoon. Aming Diyos, salamat po sa iyo. Ang aming buhay ay saglit lang sa digdig na ito. Hindi namin alam ang bukas. Hindi namin alam ang aming patutunguhan. Subalit salamat po sa iyong biyaya ay meron kaming kasiguruhan. Ang buhay naming taglay ay pansamantala lamang. Kung kaya't Lord, patuloy naming ma-enjoy ito na kasakasama ang aming mga mahal sa buhay. At higit sa lahat, Lord, gamitin namin yung mandato na kami man ay maging alulod, daluyan ng iyong mga salita, ng Ebanghelyo sa ibang tao na di pa nakakakilala sa iyo. O Diyos, samahan mo kami lagi. Bigyan mo kami ng kapangyarihan, yaman din ang sumasa amin ang banal na Espiritu. Ang aming sasabihin, anoint mo, Lord, ang aming labi. Ang kamay na ito, Lord, anoint mo din, Lord. Upang ang bawat paghipo ng kamay na ito sa mga may sakit sila gagaling. Ang pangito, Lord, gamitin mo, Ama, sa aming pong paglakad na daladalang Ebanghelyo. Saan mang lugar mo kami dadalhin, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, pagyamanin namin ang relasyon sa mga taong wala pa po kay Kristo. Maraming salamat. Kapatid, kung ikaw ngayon ka palang naririto, ay nais ko sana anyayahan ka upang makinig sa isang sulat na ito bago tayo magtapos. Ang pangalan, ang pamagat, meron pong sulat laging ibinibigay sa atin ng Panginoon. Ang sulat na ito ang nakalagay sa labas ay, "To whom it may concern." BIP. Ang BIP ay ikaw. Ikaw na narito ngayon, bago ka palang narito. Reserved for you. To whom it may concern. Sa makatwid, lahat ng tao pwedeng makatanggap. Walang itsipwera, lahat ay pwede. Lahat ay libre. At kung tatanggapin mo ang sulat na ito, nais kong buksan sa iyo. Paintulutan mo buksan ko ang sulat na ito sa iyo. Itong tinatawag na to whom it may concern. At nais kong basahin. Ang nilalaman ng sulat na ito, ikaw at ang iyong Panginoon na naging tagapagligtas ng iyong buhay. Si Kristo ay namatay sa krus para sa iyo at para sa akin. Kami na narito ngayon, kaibigan, ikaw na naanyayahan ngayon, kami na narito ngayon, na-enjoy namin ang Panginoon, nakasakasama namin siya araw-araw. Na-enjoy namin ang buhay na walang hanggan. Na kung saan kami man ay yumao, ngayon, may katiyakan kami na mayroong eternal life sa kabila na naghihintay sa amin. May katiyakan kami. Kung kaya't ang buhay namin sa mundong ito ay binibilang namin na panlalakbay lamang. Meron kaming patutunguhan doon sa langit kapiling ang Diyos na manilikha. Kaya kaibigan, sa sulat na ito, to whom it may concern, nais ko sanang tanggapin mo ang sulat na ito at sabihin mo sa iyong sarili na sabay ka sa pastor sa kanyang pagsasalita. Sabihin mo na marahil punong-puno ka na ng problema, walang katiyakan ng buhay mo, marami kang mga plano pero nabibigo ka, marami ka ng pinuntahan
upang magkaroon ka ng kapayapaan. Subalit, and yet, you never ever experience that peace in life. You never experience that comfort in life. Pupunta ka kasama ang barkada mo, pero pag uwi mo sa bahay, mag-isa ka pa rin. Yung problema mo, dala-dala mo pa. But I tell you this, there's one problem solver, and no one else but the Lord Jesus Christ Himself. Again, I tell you this, the only thing that you need to do is just to open your heart and accept Him today. Not tomorrow, not later, but today. Buksan mo yung puso. Alalahanin mo si Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at sa akin. At sabihin mo sa iyong sarili ang ganitong salita. Sabayan mo ako sa aking pananalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Napagtanto ko na ako ay kulang, makasalanan, nagkakamali, nagkakasala. Salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. Nais ko buksan ang aking puso. Tanggapin ka sa aking buhay bilang Diyos, tanging tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Manggagamot ng buhay kong ito. At bago mahuli ang lahat, napagpasyan ko na ikaw ay papasukin ko sa aking buhay sa araw na ito. Banal na Espiritu, manahan ka sa akin upang nang sa gayon sa aking buhay, bagong buhay ng pananampalataya ay gabayan mo ako. Patuloy akong mauhaw sa mga salita ng Diyos, Banal na Espiritu, at patuloy kong hanapin ang katwiran ng salita ng Diyos. Samahan mo rin ako, Banal na Espiritu, iadya mo ako sa anumang mga tukso sa paligid. At di na ako bumalik sa mundo, manapa ay magpatuloy na ako sa bagong pananampalataya na natagpuan ko kay Kristo simula ngayon. Maraming salamat po. Ito ang aking pagsamo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Kapatid, kung ikaw ay sumabay sa panalangin ito, ako'y naniniwala na nagsimula na ang bagong buhay mo kay Kristo simula sa oras na ito. Pagpalain ka ng Panginoon, I would like to welcome you to the family of God beginning today. God bless you. Salamat po sa Panginoon. Amen. Praise God. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat po sa iyo. Sa pagkakataong ito, kami nagagalak, Ama, sapagkat hanggang ngayon, Panginoon, nananatili po, Panginoon, na ikaw ay lagi namin nakakasama. Salamat sa buhay naming taglay. Anumang edad po meron kami ngayon, Panginoon, nababasa mo ang kalooban ng aming puso sa iyong harapan. Salamat naman sapagkat sa bawat araw na aming paggising, may panibagong pagkakataon upang kami makapag-share ng iyong mga salita. May mga araw na kung saan, Lord, nagigis na namin, Panginoon, na narito na pala, katabi na pala namin, na ang aming appointment ay pwede na naming buksan ang iyong pagiging Diyos at tagapagligtas sa taong ito. Kung kaya't salamat, Panginoon, bawat araw ay appointment namin para sa iyo. Pagpalain mo, Lord, ang bawat araw na dadaan sa aming buhay, maging kapaki-pakinabang ito para sa iyong kaluwalhatian. Ito po aking pagsamo at panalangin sa makapangyarihang pangalan po ni Jesus. Amen. Ang lahat po magsabi ng Amen. 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 Maraming kayo ng Panginoon. Purihin mo ang Diyos ang kaluwalhatian. You're invited. Every Sunday is an opportunity to encounter God's presence. Join us for worship, the Word, and fellowship. That's 10 a.m. here in our sanctuary. Don't forget to bring your family or friends. Let's gather every Mondays, Wednesdays, and Fridays and pray together. You can join via Zoom every 5 a.m. You can reach out to Brother Nemar or Sister Bing for your prayer requests. We strongly believe that God hears our prayers, and we also gather together as a whole congregation every first Friday of every month to pray for our church, nation, and the like. That's 8 to 9 p.m. here in our sanctuary. Want to be part of a circle who will pray for you as you do life together? Be part of an accountability group today. A safe space to share, learn, and strengthen your walk with God. Feel free to reach out to Kuya Jong and Gladys if you are interested.